Yung dahilan natin dati ay ayaw natin na parang may gap sa accountability. Gusto natin yung merong maglilitis, no, sa Mm-mm. mga responsable sa international crime. So kung sasali man tayo ulit, ganun pa rin yung dahilan, no? Dahil gusto natin yung sistema na walang nakakatakas sa mga krimen na international na kanilang kinakamit. Ang pagbabalik o pagiging miyembro muli, ito ba ay desisyon lamang ng ehekutibo o kailangan pa rito ang damdamin ng taong bayan o kailangan din ang desisyon ng ating mga lehislatura, ng ating mga mababatas? Yes, so tulad ng any other treaty, Rod, ang pangunahing desisyon ay gagawin talaga dapat ng presidente, no, ng ehekutibo, Mm-mm. dahil sila yung in charge sa ating foreign policy. Tapos, kasama din ng lahat ng mga treaty na in-enter natin before, kailangan mag-concur yung Senado Mhm. dito. So kapag nakapag-desisyon ng presidente na sumali ulit, kailangan ay sangayunan ng Mm-mm. Senado ulit. Ano ang opinyon ninyo, Prof? Dahil ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon eh. Although matagal na itong usapin sa, pagsali natin sa ICC, hati kasi rito eh, ang desisyon ng mga Pilipino. At nakikita naman natin sa nangyari sa dating Pangulo. Naging, divided eh. Ang kanilang, rito eh, ang kanilang pananaw. Okay. Mhm. Kung kayo ang tatanungin, kayo ho ba ay pabor ba ito para sa ating bansa na para tayo ay sumali uli, bumalik uli sa ICC? Sa tingin ko, oo, paborito sa ating bansa kasi maganda naman yung dahilan bakit tayo sumali nung una. Oo. Yun nga, no, para meron tayong sistema na may makakahuli pa rin nung mga tao na nag-commit ng mga krimen na ito. Nung member naman tayo since 2011 hanggang nag-withdraw, naging effective yung withdrawal nung 2019, nung uneventful, wala namang problema eh. Wala Oo. naman tayong problema. Siguro ang iisipin natin, bakit ba tayo umalis in the first place? Umalis lang naman tayo dahil nagsimula ng mag-imbestiga yung ICC doon sa Mm-mm. nagaganap sa Pilipinas, which is exactly the reason why it's there, no? So, isipin mo, bakit nga ba tayo umalis? Yun siguro ang dapat nating tanong kasi maayos naman ang ating relasyon at partisipasyon sa ICC before we withdrew. Oo. So tingin ko maganda itong usapin na bumalik ulit. Oo. Kasi ang isa sa mga rito eh, ang isa sa mga opinion din ng karamihan, bakit hindi ba natin kayang litisin, solusyonan ang problema ng kaso ng ating mga matataas na opisyal dito lamang sa Pilipinas? Wala ba tayong tiwala sa ating justice system? Kailangan pa nating dalhin ito sa ibang bansa? Tingin ko nga dapat siguro i-consider yung naratibo na yan na hindi nagfa-function ng ating Mm-mm. justice system. It is functioning. Mm-mm. Kaya lang hindi naman Oh, gagalaw ang opo. mga korte kung walang magfa-file Oho. ng kaso, kung walang mag-iimbestiga. At yun exactly yung nakita natin sa sitwasyon na ito. Hindi naman ito makakarating sa ICC kung may nag-iimbestiga Mhm. o may nag-file ng kaso against, in this instance, kay dating Pangulong Duterte. Kaya exactly merong ICC dahil alam niya na itong mga nagko-commit ng mga crimes na ito ay makapangyarihan Mhm. sa kanilang mga bansa. So it is less likely na tutugisin sila ng sarili nilang mga bansa, no? Kasi makapangyarihan sila doon. So ito yung fail-safe mechanism, no? Kung hindi kayo gagalaw sa bansa ninyo, nandito kami para Mhm. mag-exact ng accountability. So kung meron lang sanang nagaganap dito sa atin, no, may kaso, merong investigasyon sa parehong tao ha, Mhm. hindi yung sa mga maliliit na nag-implement nung alleged crimes na ito, eh di sana naisip ng ICC na oo, functioning naman, no? Meron namang nagaganap sa Pilipinas, so hayaan muna natin sila. Kaso wala. Oo. So kaya sila pumasok. Opo, opo. May ho ba ito? Ah,
epekto sa ating foreign policy o ano ho ba ang magiging ano rito? Nakikita po ninyong may yun nga nabanggit ko kanina may epekto because hindi naman lahat ng mga bansa paborito, di po ba? May mga bansa hindi sumasang-ayon sa sistema ng ICC. Okay. Yes, so Mm-mm. tayo naman ay nag-cooperate, no? In this instance, although ang framing ng ating gobyerno ay cooperation ito sa Interpol at hindi sa ICC, pero choice mo naman lagi eh. Marami din namang bansa na nagipag-cooperate kasi precisely, in fact, merong mga bansa na hindi partido, Rod, pero nag-submit sila sa jurisdiction ng ICC kasi nung nakita nila na parang may gap doon sa accountability, naging maigting yung pangangailangan for a court like this. So kahit hindi sila miyembro ay nag-submit sila ng kanilang sarili Aha. sa ICC kasi may pangangailangan. Hindi sa ibang bansa na yun, siguro naisip nila na hindi kaya ng kanilang mga sistema kasi nga makakapangyarihan itong mga leader na ito. So sa akin, magandang bagay ito na nakikita ng mundo na yung Pilipinas hindi tinatago ang mga tao na posibleng accountable just because ay mga makapangyarihan sila sa bansang ito. Opo, opo. Pero karamihan ng mga bansa na miyembro ng ICC ngayon, Prob, ito ba yung mga bansa na may problema sa kanilang lider na umaabuso? Hindi naman. Yes, meron naman yung mga nalitis na sa ICC galing sa mga bansang miyembro din na may umaabusong mga leader. Madalas nga lang, in fact, ang kaibahan sa Mm-mm. ating sitwasyon ay in the past, yung mga nalitis na mga leader ay sa konteksto ng armed conflict, no? Merong hidwaan na militar o violente between two or more groups, no? Pero dito, iba in the sense na mga civilian ang involved, gobyerno at civilian. So yun lang siguro yung pagkakaiba. Pero it doesn't mean na yung mga in the past ay hindi abusadong leader. In fact, mga abusadong leader pa rin sila. In fact, mas Mm-mm. marahas Oo. yung mga nangyari doon. Oo. Pero okay, balikan ko ulit Dok, Prof, no, yung ano to, yung dahilan. May nakikita ho ba kayong sapat na dahilan para sa ating bansa sa Pilipinas na para kailangan natin bumalik uli at kailangan natin yung proteksyon ng ICC? Yes, dito pa lang sa kaso na ito ni dating Pangulong Duterte, mas magiging matiwasay yung mga tanong na mareresolba ang ating mga alinlangan kung maging membro na lang tayo ulit. Mm-mm. Kasi ngayon lagi tayong may tanong, ito ba yung mag-a-apply, meron bang procedure na mag-a-apply? Kung maging membro na lang tayo ulit, magiging straightforward yan. Kasi Mm-mm. talagang yung Rome Statute na yung mag-govern, no? Pangalawa, yun nga, no, yung parang siguro natutunan na natin yung lesson sa yugto na ito ng ating history. But just to be sure, in the future, para hindi na magkaroon ulit ng kaguluhan na ito. Kasi yung sistema naman talaga ng ICC, ng Rome Statute ay kung kaya ng bansang imbestigahan, i-prosecute at litisin ang mga taong ito, sila muna Mhm. ang gagawa. So, walang harm kung sumali tayo sa ICC just to have a fail-safe mechanism na kung sakasakali na masubject ulit tayo sa isang sitwasyon na may makapangyarihang tao na hindi kayang tugisin ng mga sarili nating institusyon, meron ng sasalong institusyon na mag-i-exact ng accountability. So sa akin, that's a good thing. Oo. Yung kasalukuyang kaso ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte sa ICC, kung sakali lang, okay, nagdesisyon ang ating gobyerno na bumalik sa ICC, magkakaroon ho ba ito ng epekto? Magkakaroon ng epekto to the extent na wala na masyado gaanong tanong kung mag-a-apply yung ibang probisyon. Pero in fact, whether bumalik tayo or hindi ay magtutuloy yung paglilitis Oo. na iyan, no? And meron sigurong epekto in terms of may question ba on jurisdiction, may question ba on what the proper procedure is, pero
whether we go back or not, Oo. this is going to happen still, Oo. the trial. Yung pangangalap nila ng karagdagang ebidensya dito sa di umano'y war on drugs ng dating Pangulo. Okay, pag bumalik ito, well, bibigyan na natin sila lahat ng ng karapatan para pumasok at kumuha ng karagdagang ebidensya. Ganun ho ba yung mangyayari, Prof? That's a good point, Rod. Oo. Yes, no? Kasi kapag partido tayo ulit, meron tayong obligasyon to cooperate. Mhm. No, ngayon wala kasi hindi tayo partido, no. So kapag partido tayo ulit, pwede tayong i-request at magko-cooperate ulit tayo, may obligasyon. Depende pa rin naman sa kung ano yung extent ng Mm-mm. cooperation, no. So you're right na in terms of evidence gathering, pwedeng mag-request at of course magiging obligasyon yun. So it's still going to be a matter of Mm-mm. diplomacy, negotiation, pero mas klaro yung obligasyon kaysa sa Oo. ngayon na ang ating pakikitungo sa ICC ay voluntaryo Oho. dahil hindi tayo miyembro. Hindi obligado tayo. Correct. Oo. Oo. Kasi, well, ang sinasabi ng Palasyo until now, yun pa rin ang stand. Okay? Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC pagdating sa pagbibigay ng dokumento at kung ano pang kailangan nila. Correct. Dahil hindi tayo miyembro. Okay? At hindi tayo obligado. So, yeah, sinasabi nyo nga, kung babalik tayo, mukhang hindi din maganda, 'di ba, para sa akusado sa kampo ng dating Pangulo because magkakaroon na sila ng access ngayon lahat o rito kung kailangan nila ng karagdagang ebidensya. How about sa mga sa mga biktima? Ano ang ano ang magiging neto epekto o makakatulong ba ito sa mga biktima ng war on drugs? Makakatulong, tingin ko wala namang material difference kasi kahit ngayon ay yung mga biktima ay may full access naman sa court. Pero makakatulong lang siya in the sense na yung magiging klaro lang. Kasi marami kasing provision sa Rome Statute, Rod, na about the victims. Oo. Isa yan sa kagandahan ng Rome Statute. Talagang sinisentro niya yung mga biktima. Meron siyang provision para sa reparations, meron siyang mga provision for access. So mas magiging klaro lang yun. Pero even if hindi tayo bumalik ay full naman yung access ng mga biktima sa Rome sa ICC. Okay. Alright. Ito, Prof, okay lang kung magbibigay ho kayo ng inyong opinion or hindi. Nasa sa inyo, Prof. Pero gusto ko lang kunin din, no? Kung anong masasabi po ninyo. Tungkol dun sa Solicitor General, na hindi acknowledge, no, yung pag-withdraw from representative sa habeas corpus petition sa Korte Suprema. Ang reaksyon rito ng ni Attorney Sal Panelo, ang ibig daw sabihin nito, inaamin na talagang ang ICC wala ng jurisdiksyon at hindi sila maaring kumontra sa kanilang sariling posisyon sapagkat kung gagawin nila yon, tiyak na lalabag sila sa saligang batas at ang kanilang sinumpaang tungkulin. Tama ho ba yun yung interpretasyon, yung anong opinion nyo o masasabi ninyo rito, Prof? Tama yung unang part, no, na hindi nila iko-contradict yung kanilang sarili, pero hindi ako sang-ayon doon sa pangalawang parte na labag ito sa kanilang oath or sa ligang batas. No, kasi tama lang naman yun na yung kasi nakapagsalita na yung Solicitor General in the past, no, na naniniwala sila na walang jurisdiction yung ICC. So I think nasa prerogatiba naman yan ng Solgen bilang People's Tribune na mag-adapt ng kanilang sariling posisyon kahit taliwas ito sa gobyerno. I think lagi naman nilang ginagawa yan kung sa tingin nila ay tama. Siguro lang ang tanging komento ko lang doon ay ginagawa kasi yun ng Solicitor General kapag kasi ang dapat nilang panigan ay tao, ang mga tao, ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang tawag sa kanila ay People's Tribune. Oo. No?
So siguro iniisip ko lang na nasaan ba yung mga interes ng sambayanan sa issue na ito. Kasi doon dapat ang pinapanigan, no? Pero sabi mo nga medyo hati naman yung ating nakikita. So we'll see how that plays out. Pero hindi naman kapag naman nagrepresenta pa rin sila ng gobyerno sa petitions na yon, that doesn't mean na nilalabag nilang kanilang oath. In fact, that's also performing their job and upholding their oath under the Constitution, because while they are the People's Tribune, they are part of the executive. No, so they are always they are the statutory council of government agencies. So trabaho pa rin naman nila yon. Meron lang silang leeway na hindi gawin yon kung hindi sang-ayon ng kanilang opinion. So I think either way, kaya namang gawin ng Solicitor General. Pero if they choose to represent the government and advocate, na ginagawa naman ng abogado yan lagi na kahit hindi ka sang-ayon, 'di ba? Kahit hindi ka sang-ayon doon sa posisyon ng iyong kliyente, ang iyong trabaho ay irepresenta ang interes ng iyong kliyente sa abot ng makakaya mo. So, pwede namang gawin yun ng Solicitor General at hindi yun paglabag sa kanyang oath. All right. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Professor Michael Chu Jr., Head of International Criminal Law Program, UP Institute of International Legal Studies. Kaugnay nga mga kasama dito sa panawagan na